Marami pong pinagdaanan si Baliwag University. Nung kayo po ba'y bata, talaga po bang dumaan na siya sa isip nyo na magiging part kayo ng leadership ng Baliwag University? Not in my wildest imagination. President Lagunda, first of all, thank you so much po for accepting our invitation. My pleasure. Thank you po. It's an honor to have you here. Actually, this is a special episode of the Green Chair Season 2 because we have you here. Thank you for Thank the you so much. privilege also. Kamusta po kayo, Dr. Mabuti naman. Mabuti. Congratulations po. 100 years na si Baliwag University. It's a achievement for you. Yes. Congratulations po. Congratulations. Thank God. No? Thank Mabot God. tayo ng 100 years. Yes. And you were part of that Yes po. 100 years. President, 100 years na po si Baliwag University. Hindi po ito biro. No? Hindi po ito biro sa isang institusyon. Kamusta po ang 100 years in Baliwag University as under your leadership? Yes. You may consider me the centennial president. But I'm very grateful that our late Domingo Santiago Sr., si Attorney Domingo Santiago Jr., Edgardo Santiago, and my late mother, Dr. Alicia S. Bustos, no? Iniwan nila itong legacy, no, na Baliwag University. And under their helm, especially si Dr. Alicia Bustos, Yes. talagang angat niya ang antas ng Baliwag University. It was under her leadership, no, that Baliwag colleges then achieved university status. Yes. So, maraming tao dito, nagpapasalamat ako kasi if not, sa akin yung burden na yun. Kasi it took us 10 years actually. No? Yes. I was already here. I started in 1995. Yes. It took us 10 years to achieve university status. Hindi biro talaga yung pinagdaan. Yes. If I'm not mistaken, pa 2015 tayo nagsimula. Maging president po tayo ng Baliwag University. I started here as a vice president Yes. for administration. So yun, 1995 yun. So medyo bagito ako sa Baliwag Colleges. Yes. But I came from a corporate work. Yes. I had a corporate job in Makati. And yun, siguro naman may value added akong dinala dito. Yes. Tulad ng sabi nyo kanina, ang dami ng dumaan na generation. Nagsimula tayo kay Tatang, Oo. nagsimula tayo kay Ma'am Consuelo, Oh, si yes, si Dr. Alicia. Marami pong pinagdaanan si Baliwag University. Nung kayo po ba'y bata, talaga po bang dumaan na siya sa isip nyo na magiging part kayo ng leadership ng Baliwag University? Not in my wildest imagination. Talaga po? Kasi lahat kami, no, sa third generation, may kanya-kanyang karera. So, hindi naman, like me, I did not finish education. I finished economics. And I worked for a multinational for a long time. So, ang background ko, business, marketing management. So, yun ang aking background. Yes, So, yes. hindi ko akalain na mapapadpad ako dito sa Baliwag to help out run the family-owned university, college pa noon. Kasi nung bata kami, ganun lang, parang taken for granted. Kasi nag-aaral ka noon. Tapos syempre, regular yung ang tawag doon, hindi naman luwas, pag-uwi dito sa Baliwag, dahil lumaki na rin ako sa Manila, kami magkakapatid. At even si Doktora, nag-aral sa Maynila. So nung she raised the family in Manila, no, Quezon City pa kami noon. So, madalas kami umuwi sa Tatang at Ima, sa bahay nila sa Tipag. Ganun lang, hindi mo naman, wala naman sa isipan mo na sa pagtanda mo or paglaki mo, kasama ka sa pagtatakbo, no? Pamamalakad ng eskwelahan. Yes. Basta nandyan lang siya. Alam ko, BJC pa nun eh. Nabutan ko BJC, imagine. So yun, nung bata kami, pupunta kami sa Baliwag para kumain sa mga handa ni Iris, no? Kaya very familiar kami with Baliwag culture. Nagsasagala kami sa Tibag, ganun. Tsaka lagi may salo-salo ang Santiago. Pero paano po nag-sink in? I mean, kasi having a school
medyo ano siya, medyo overwhelming. Paano ko siya Parang hindi naman namin pinagyayabang, hindi naman namin kinikwento sa mga kakilala namin, mga kaibigan namin na may eskwela ng lola at lola namin, Yes. sa kay magulang. Ganun lang, basta natural lang na hindi man namin kinikwento talaga to sa mga kakilala. Even when I was already working, hindi naman kinikwento ang baliwag eh. Talaga? Ganun, oo, kasi hindi sa pero hindi kami nagyayabang. Ganun. Basta alam namin na si Tatang maraming tinutulungan, Which is true. nagpapalakad, no? Pinapalago niya ang Baliwag colleges, no? Baliwag Junior College. So, siguro, dahil natural yung usapan, syempre in the conversations, you get to hear about yung mga issues or challenges or even achievements ng Baliwag Yes. Junior College, ng Baliwag College. And just to add lang din po, you mentioned na si Tatang marami natulungan. To the viewers na nanonood po ngayon, ito po ay isi-share ko na rin. Sige. Yes. Tito ko po ay isang student in Baliwag University back then. Medyo nagdadaan sila sa pagsubok noon. And wala talaga silang pang-enroll that time. And then, nakwento niya sa akin na he reached out to Tata back then. Na wala siyang pang-enroll, wala siyang... Ang ginawa daw po ni Tatang that time, pinapasok siya sa isang room. Kinausap ni Tatang yung professor na nandoon. At sabi ni Tatang, tanggapin niyo to. Hayaan niyo mag-aral. At saka... Ganun siya. Yes, opo. Napaka-compassionate, at saka madaling maawa. Yes. Minsan, it has its advantages and disadvantages, no? Kasi syempre, kailangan mo rin na continuous ang, ang viability ng eskwelahan. Pero ang nangyayari siguro, in-extend lang niya yung kunyaring talagang deserving ng mga students. Binibigyan niya ng tulong in terms of partial scholarship or binibigyan niya ng part-time job, di ba? Hanggat maaari, matulungan lahat sa abot kaya ng ayun. At saka makikita niyo po talaga kay Tatang before yung kahalagahan ng edukasyon. Ay, oo. Di ba sinabi niya itong mga famous words niya, every boy and girl deserves a good education. Very simple, no? Very simple pero very impactful as well. Good education is quality. Totoo po. Nung po bang bata kayo, tulad nga sabi niyo, pauwi-uwi lang kayo dito sa Baliwag. Dahil ang katutubong Baliwag po ay si Tatang. Tsaka si Ima. At saka si Ima, which is si Ma'am Consuelo. Oo. Yes, opo. Kayo po, together with Dr. Alicia. So, gaano po kayo kadalas dumadalaw dito sa Baliwag? Every month, siguro. Hindi lumalagpas sa buwan na hindi kami naka-uwi dito sa Baliwag. Wow. Dahil syempre, di ba, magulang ng mami yun. Yes. Tapos si Dr. Alicia naman, full-time sa University of the East as Dean of the College of Education. Graduate school. So, talagang academician siya at administrador. Tsaka talagang yung family na ikot sa education. Oo. Tapos meron din kaming uncle, si Uncle Edgar, tsaka yung asawa niya si Auntie Shell, na din dati ng College of Art. Yes, I see. Kung babalikan po natin yung pagiging yung kabataan ninyo dito sa Baliwag University dahil sa syempre nadadalaw din naman po kayo dito. Ano yung tingin nyo na yung pinaka-memorable na childhood memory niyo dito sa Baliwag University? Basta dito sa eskwelahan na to. Ito dati, lumang building pa to, yung hagdanan niya, nasa harapan pa yung malawak. So, hindi pa po ito yun? Hindi pa. Lumang kahoy pa to. So, nandito yung opisina ng Tatang, ng Ima. Alam ko, may bookstore pa sa ilalim nito. Tuwan-tuwa kami pag pinatutulong kami mag-stamp. Yung stamp pad sa mga forms. Minsan, meron pang mimeographing machine. Manual yun. Hindi mo na naabutan yun. Stencil, wala pang Xerox machine nun eh. Stencil, pinatype yun. Yes, opo. Tapos ginagano yun, iniikot-ikot. Tapos lumalabas mga test paper. Mga ilang taon po kayo niya? Puro elementary. Elementary. Pero that time po, sa Manila na rin kayo nag-aaral? Oo, sa Manila kami pinag-aral namin. As the leader po ng Baliwag University, you're the president now. Ano yung sa buong panahon po na nililinyo si Miu, ano yung pinaka-fulfilling na moment po para sa inyo? Ganon. Very fulfilling. Nung fulfilling, yung mga nilalapit sa'yo, tapos sabihin nila, ay ma'am, graduate po ako ng Baliwag University. Ayun. Tapos makikita mo na they're well-placed in their respective careers. Yes. Minsan sa aeroplano, sabi niya, yung isang purser doon, lalaki,
Ma'am, graduate ako ng BU. Nakakatuwang makita. Ano na, ganun moments. May ganun. Tapos minsan naman dati, meron akong pinuntahang conference. As speaker yon na partner na isang big accounting firm, no, sa Makati. Sinabi niya, ako, marami sa aming nagtatrabaho daw sa accounting firm nila, mga graduates ng accountancy Baliwag College. At magagusay daw. Tapos lately ngayon, meron akong colleague daw sa association, Philippine Association of Colleges and Universities. Sabi niya, bata sa akin to, sabi niya, Doc, bakit meron sa amin, nagtatrabaho daw sa kanyang kumpanya na ang galing ng mga ang galing ng graduate daw ng ano daw ang ginagawa natin sa loob-loob ko. Siguro, maganda ang formation dito, hindi lang sa academic, pati sa values, no? Yan ang importante. Alam mo, all things being equal, madaling ituro ang skills. Ang importante yung attitude, no? Yung values mo. Kasi kung if you have the wrong attitude, kahit ano gawin mong turo sa isang tao, mahirap katrabaho. At saka parang, hindi lang po puro brains Oo. Attitude, values. Yung values, yung how you relate to people, yung relational skills mo. Kung sobrang yabang ka, kaiinisan ka, di ba? Totoo. Kailangan mapagkumbaba. You're humble, but at the same time, confident. Confident pero hindi mayabang. Di ba? Kasi sinatatang At saka siguro po isa rin sa masarap sa pakiramdam. Kasi nagkaroon tayo ng stigma before. Ewan ko kung naririnig nyo rin po yung kasabihan na to. Na pagka daw sa probinsya ka tapos. Di ba po? Tapos pagka Maynila ka daw nakatapos, parang ikaw yung pinakamataas sa lahat. Nakakala ng tao. Kaya siguro pag nakakarinig din kayo ng mga ganong bagay, parang ang sarap sa pakiramdam na Baliwag University. Nakakataba ng puso ba? Kasi coming from the province, nagugulat sila na we are able to produce graduates who are at par or even better than graduates of Metro Manila. Alam mo na ito car dealership na ito, ang may-ari niya. Tapos ng Baliwag, no? Baliwag Colleges o BJC. Yung dating mayor, ng Baliwag University. O Baliwag Colleges. So, marami, no? Kahit ngayon, mga tumatakbong konsehal, marami. Ang City Hall ngayon. Ang daming graduates ng school na ito. Ay, mga teachers, mga supervisors, ng DepEd. At saka nakikita nyo yung nakikita nyo yung success ng leadership ng mga naunang generation. Tatang, nila Dr. Alicia Bustos, sorry. Having that mentioned, yung first generation, second generation, ano po yung mga traditions o values na galing sa kanila na hanggang ngayon patuloy niyo pong pinangahawakan? They did not explicitly state. Hindi naman sila nagsisermon. You learn through their actions. Nakikita mo yung halimbawa nila di ba? Like si Tatang noon, napaka-kumbaba. Tsaka ang galing magtrato ng mga tao, no? From the janitors. Equal siya. Tsaka, meron siyang karakteristik na hindi mo katatakutan. Tawag niya pag tinawag ka. Ama, handi ka nga. Ganon yung ganon. Ineng, ganon siya sa mga tao niya. Kahit po yung mga lolo't lola ko ganyan, tumawag. Ganyan, Ama. Very paternal. Minsan nga si Ima pang kinatatakutan kasi mas stricto yun no? Pero approachable din yun. Pero si Tatang, he has this charisma na very mabait. She's a very kind person. Kaya yun ang nakita namin hindi mayabang, modest, pero matalino, masipag. Yan ang mga nakita namin. So, we try to emulate that attitude, that attitude. Kasi si doktora, si attorney, masipag, laging iniisip nila paano palalaguin, pag-uusayan ang turo dito sa school. Based on those stories po na kinikwento niya sa akin regarding Tatang, regarding Ima, regarding Ima, meron po bang parang pressure sa inyo na parang kailangan maging ganito rin ako, kailangan maparamdam ko rin sa mga students ng Baliwag University, even to the staffs na, parang may pressure po. Oo, kasi ang una nagtrabaho dito yung si Monina. Yes. Kasi habang nagtatrabaho ko in my
previous corporate life. Wala naman ako kinalaman dito eh. So it was Monina who was assisting, no, para take up ni Dr. Alice at si Attorney Santiago ang talagang nandito para na for the day-to-day operations. Kung sumama ko, nandito ako, syempre marami rin ako nakitang areas of improvement, mga units na tinayo ko, no? I can create the marketing department, the human resources department. Kasi ano pa siya, family run, but it's not that I'm saying that it was not professionally run. Pero there were some parts na sabi ko, gawin natin yung mas structured in terms of corporate. Yes. So nakita ko kung paano yung management style, doktora. So, impression na yun. Kasi sabi nga namin magkakapatid, she's one hard act to follow. So, basta I tried my best to learn from her. So, yun nga, nakita ko yung practices. Pero medyo minsan, I did not agree with some of the practices. Like, we met halfway naman. So, I instituted new corporate practices. Yes. Tapos yung pressure, dahil nakita ko, she's a one great leader, educator, well-respected in the education sector. Sabi ko, paano ko kaya maabot yung ganong stature? So, hindi ko iniisip, no? Basta, I tried my best to learn from her and I provided my inputs. Yung pressure, sabi ko, I have the management skills and the sophistication of a business or a manager, administrator. Pero, insecure ako nun sa academics. May background sa academics. Kasi hindi ako education graduate, no? So, nung nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral ulit, in-encourage nila ako na, why don't you take up your PhD? Kasi may MBA na, may Master's of Business Management na ako. Why don't you take up doctoral studies? Ang nag-convince po nito ay si both my mom at si Alicia, si Alice Jr. Kasi connected siya sa isang malaking university sa Metro Manila. Sabi, Ate Pat, merong ganitong program, executive program, and subukan mong tingnan. So, yun, nag-enroll ako to learn the ropes as far as academics is concerned. Kasi, ang sabi ko nga, may praxis, no? Alam mo na yung ginagawa mo na yun, pero wala akong theory. So, doon nabuo yun ang pressure, kailan ko mag-aral. At yun, tinapos ko naman yung yung PhD in educational leadership ko. Nung si doktora ay medyo nagkakaedad na, diba? She was still there, figurehead, pero at saka, siya, very active pa rin, no? Bibigay pa rin ng direksyon. Pero yung mga managerial, yung detalles, administration, sa amin na nila ni Monina ipinasa. So, they designated me as Executive Vice President and I would represent the school in educational associations. So, ganon. Yun yung pressure na dapat meron ka rin qualification to assume a much bigger role later on. Yes. At saka yun siguro, na rin po, yung pag-advance ng quality education na rin siguro na Kasi naman, si doktora, tawag namin dyan, mother of accreditation. Because kasi she's one of the pioneers of accreditation here in the country. Presidente Philippine Association of PACUCOA. Siya nagpisa yun. Talaga po ba? Kilala siya. Kaya ako, hindi naman ako ganun. So, yun, pinag-aralan ko na lang din. At saka, para matuloy. Yun ang pressure pa, isa. Maintain the status that Dr. Alicia accomplished, chief for Baliwag Colleges and Baliwag University. So, ano yung parang nagbigay sa inyo ng urge na, siguro talagang for academics na siguro? Hindi naman ko rin akalain na how would I say it? Nung they invited me, sabi ni doktora nun, hindi mo na lang kami tulungan? Totoo, sino pa naman matutulungan? Kasi, syempre hindi naman kakayanan ni BP na lahat yung lahat ng aspeto. So, siguro out of
filial piety, obedient child. Sumama na ako sa kanila. Pero nung umpisa, alam mo, half-hearted ako. Talaga? Kasi sabi ko, gusto ko na dito, uwi ako ng probinsya. Diba? Dumating yung punto na parang, hindi naman burnout, pero parang gusto mo ng change kasi 10 years of being in a corporate setting. I know I learned a lot. Maraming practices na, kasi well-structured yung kumpanya. Yes. Anong year po ba nung kayo ay nandoon sa company? 1986. 1986 and 10 years, 1996. Kayo. 1995. Tagal din po ba? Tagal. Marami ako natutunan doon. Ang dami. Aspeto kasi may manufacturing, may product development, Yes. may marketing, category management. So that job po is really yung nasa puso ninyo? At that time, yes. Tapos nung sumama na rin ako dito, 1995, sabi ni Doktora, ikaw mag-attend ng mga meeting ngayon kasi parang meron silang group, no, mga colleagues na. Sabi nila, let's prepare the next generation. Yun na. Yun third generation, tawag nila. Emerging Educational Excellence. So, nagkakilala kami ng mga third generations. Tapos nakita ko na, they're also passionate about continuing the legacy of their mga forebears, forefathers. I might as well embrace peace and enjoy what I'm doing, and do my best to contribute to the institution. So yun nga, marami din ako tawag dito, mga bagong practices na in-introduce. Pero unang-unang ginawa ko, mag-set up ng HR department. Kasi dati kalat-kalat yung functions eh. Being the president po of Baliwag University, alam naman natin na it's not a simple task. I mean, parang cargo nyo ang mundo pagka presidente kayo kasi kayo ang leader kung titignan. Paano nyo na ipagpapatuloy yung kahit na may bigat, kahit na paano niyo po siya na itutuloy na i-handle, i-lead? Siguro kasi ano po yung mindset ninyo? Una-una, parang ewan ko ba, I was trained. I'm a multitasker eh. Same po. Same. Sabay-sabay yung paggawa sa akin yan, as long as you are surrounded by brilliant, good people. Yun ang swerte ko. Magagaling, mahuhusay ang mga kasama mo. Yes. Sa eskwelahan, sa organization. Yes. You cannot do it alone, by yourself. Totoo. Talagang when I say na hindi ko kakayanin ito ng walang tulong, talagang I seek out the support, yes, the help, assistance people, Yes. Ako mapapanood po ng mga sister niyo to. How was it po na you're working with it? I mean, kasi syempre, nung bata kayo, lumaki kayo, laro-laro lang. Well, hindi rin namin nakalain na ang papa din kay Doktora Alicia ay 4 na babae. Opo. Diba? Tsaka, yun, nagpapasalamat din kami kay Dr. Storcast. Kasi siya pinakamatagal dito, some of you may know, na pinsan buo siya ni Mami. So, para protege din ni Dr. Alicia si Dr. Storcast. So, actually, nag-aaral din ako sa kanya. Kasi siya yung nakakaalam. Nung system. Tsaka yung historical memory, siya nakakaalam. So, yun. Ang maganda lang, nagkakasundo-sundo kami. May 4 na babae, si Dr. Castro, tsaka yung mga deans, among us sisters naman, of course, we have our disagreements. Yes. But we make sure that, hindi mawawala yan, but we make sure that we resolve issues and come up with solutions and maintain the camaraderie. Yes. Tsaka may konting away minsan-minsan. Siyempre, lang isa ng kapatid. Totoo. Pero, after an hour, bati na kami. Nakalimutan na namin may well, actually, automatic na po yun pag sa family. Ako, minsan, actually, po kasi ko, only child in the family, yes. So, ang nakakaaway ko talaga is my parents. Pero nagigets ko po yung feeling na parang lumipas na lang. Lumipas, hindi mo na maalala. Bigla na lang magkikibuan ulit. Pero, if it's work-related, we brainstorm,
we try to listen to each Yes. other's point of view. Yes. Kasi minsan meron ako yung hindi nakita eh. Mm. Sabi, ayaw nga, no? Sige, gawin natin gano'n. Tsaka siguro normal din po talaga yung magtalo-talo for the improvement din siguro ng... Kasi kung walang diskusyon, Ay, opo. para kaya paano? Yes. Walang maaayos. Opo, totoo. Saka paano makita mo lahat ng angulo? Yes. Tama ba yung gagawin natin? Siguro yun din po yung purpose kung bakit kailangan nyo ng maraming katuwang. Collective. Yes. Person. Yes. Kasi kahit multitasker po kayo, siguro talaga hindi nyo makikita kung minsan yung ibang... Yung minsan may mga kakilala ko. Problema nila, wala silang katuwang, katulong mag-isip sa kanilang mga eskwelahan. Yes. Minsan ko, dito na lang ako, merong mga kasama, no, na like-minded, tsaka, syempre, isang direction at goal. Yes. Continue the legacy of Baliwag University. Yes. Oh. Well, may mga students po tayo na nanonood ngayon. For sure yan. May mga manonood na students sa atin. Meron po ba kayong parang isang naaalalang story about a student of Baliwag University na talagang tumatak sa inyo, that reminded you how important your role is kay Baliwag University? Na isang estudyante, Yes. Kasi kanina may naikwento po kayo, nasa airport kayo. nasa loob na ng aeroplano. Yes, oo, di ba? Hindi isang estudyante lang eh. Kasi, I cannot isolate one case. Pero, maraming instances na, yun, gaya ng sinabi ko kanina, na lumalapit sa'yo. Kung kailan lang, no, nag-attend ako na isang anniversary na isang malaking eskwelahan. Yes. Sa Intramuros. Biglang, may dalawang girls na tumatakbo papunta sa akin. Dr. Pat, picture tayo. Graduate daw sila. ng Baliwag University. And they're very proud of it. Yes. So yung mga ganon, tsaka yung may mga magulang na lalapit sa'yo na sabi na nagtapos nga yung anak nila dito, or mismong mga employers na nagsabi na ang huhusay daw ng graduate na. Yes. So I cannot, ang tawag dito, single out a student na tumatak kasi maliliit na instances pag pinagsama-sama mo, doon mo marirealize na gano'n ang impact, no? And how you were able to shape lives. And I'm sure they have improved the lives of their families and the community they belong to. Yes. So, gano'n naman talaga, di ba, minsan? And I'm part of it, Dr. Love. Hindi naman kailangan mayaman sa material. Pero, basta importante na tapos mo yung edukasyon mo. Yun ang passport mo. Yes. Success. Totoo. I'm sure maaangat mo yung buhay. Buhay ng sarili mo. And tsaka nung magiging pamilya mo. Tsaka, Kaya siguro sobrang pinapahalaga ni Tatang yung education. Key to success po kasi talaga eh. No? Totoo. Totoo po yan. Kasi yung mga lolo ko naman din before, alam niyo po ang sabi nila sa akin, wala man akong maipamamana sa inyo na kayamanan. Pero ang isang bagay lang na maipamamana ko sa inyo na hindi kailanman mananako sa inyo, yung kaalaman. Kasi basta magtapos ka, pusigido ka, meron kang drive at motivation to do something or create an impact sa pamilya mo. Wala, no way but up eh. Yes, totoo po. So you've been leading Baliwag University po for 10 years now, di ba po? Tama? 10 years po or more than 10 years? As president. Since 2015 yata. Yes, 2015. Pero since 1995. Yes. Nag-vice president. So parang 20 years na ba? Hindi na masubtract. Opo. So gano'n na rin katagal. So sa pamumuno po ninyo dito sa Baliwag University, ano po yung parang pinaka-emotional o yung pinaka-impactful na naranasan ninyo bilang namumuno na po dito? Impactful o emotional? Yes. Siguro nung nag-COVID. Talaga? Kasi yung mga challenges na nakaraan, nare-resolve through the help of your colleagues here. Yes. Pero resist ng COVID, ibang klase yun. Yes, totoo. Iba yung effect sa buong institusyon, hindi lang sa atin, sa buong mundo. So, somehow, siguro, thank God, na we were guided well. Yeah. I sought the help also of
other colleagues in the education sector, Yes. sa association, sa PACO, almost every day, nag-zoom kami noon. Yes. At nag-share ng ano pang gagawin natin. Yes, totoo po. Ang hirap po kasi. So, dadalhin mo yung mga advice nila dito, tapos isa-sound off mo sa brain, sa academic council, sa management council. Tama pa, ganitong gawin natin. So, you learn from each other. Tsaka, sama-sama kayo talaga. Yes. Overcome yung crisis na nangyari. Tsaka bago po kasi yung COVID, parang first time siyang mararanasan ng tao, kaya lahat mag-a-adjust. Tsaka siguro mabait ang Diyos. Kasi 2017 pa lang, Yes. sabi ko, kunin natin itong learning management system. Yan. Paglaruan nyo, sabi ko, hindi yan sasabog sa mukha nyo. So, the first year was, we just get to know the LMS. So, know na by 2020, kakailanganin mo pala yun. So, in place na siya. Yes. At saka kasi, siguro ako enjoy. Hindi naman ako, I call myself, for my generation, medyo techie ako. Techie. Talaga po ba? Kaya, wala pang Facebook nun. Meron akong, ano ba yun? Friendster. Hindi, Yahoo. Multiply. Ay, parang hindi ko na alam yung multiply. So, ganun. Basta Friendster maano lang ko, nauuna akong magkaroon ng account sa Facebook, sa ganyan-ganyan, sa Instagram. So, kasi I try my best to learn or know kung anong ginagamit ng mga bata. Yes. Through my children. And also, so para naiintindihan ko yung yung thinking, tsaka yung kultura ng mga kabataan. Yes. At saka siguro mahalaga na rin po na naging techie kayo kasi talagang doon na po papunta eh. Oo. E-learning pa. Tapos, di ba po? So, Napilitan yung mga kasama ko dito mag-Zoom. Yes. Ako yung una nag-subscribe ako ng personal para lang ma-meet ko sila. Ganito gagawin natin. Ganito tayo mag-meeting. So, almost every day din nag-Zoom. So even before the COVID, knowledgeable na kayo sa mga ganitong applications. Ewan ko. Very curious at saka ko eh. Yung Zoom nga po na yan, hindi ko talaga alam yan kung di magkakaroon ng COVID eh. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang noon ay video call sa Messenger. Yun lang po talaga, pero Zoom wala po. Tsaka sabi nga nila, nainggit ka ta naman. Siyempre, sabi ko, kanyari pag namasyal ako sa mga ibang eskwela. Opo. Both here and abroad. Yes. Ang ganda. Sana may ganyan din ang video. So, yung inggit na achievable naman. Yes, So, you try to emulate the practices tsaka yung mga facilities ng ibang eskwela. Kumbaga, good inggit yun din ako good sabihin. inggit. Yes. So, kasi instead Yung abot na... kaya lang. Yes. Yung instead na mainggit ka na naiinis ka na, ba't sila meron ako wala, you're trying to achieve it as well. Oo. Yun. Sa habot kaya. Yes, opo. As mentioned po earlier, Baliwag University is celebrating its centennial year. And nakita ko po ang tagline ng Baliwag University ngayon, yung ipagbunyi pamana ng kahapon, yakapin maningning na bukas. Tama po. Medyo dun ko po hugutin yung tanong ko sa inyo. Ano po ba yung pamana na gusto nyo ibigay sa university natin and also to the students? Yung pamana ng kahapon is to continue the legacy that the late Domingo Santiago Sr. left. Yes. Be compassionate, be kind, be respectful. Kaya lumabas yung ating core values, yung riser. Always act with integrity, serbisyo, tsaka laging ito yung kataga ito ni Tatan, pagpidrihin ang pagtuturo. Yes. So, excellence yan. Tsaka yung respect. Kasi, hindi siya nangkikiyaan ng tao. It's very humane. So, yun. Core value. Core Yes, core Pero, how would I say it? He's very humble and yet accomplished. Yung ganon. Your accomplishments, your achievements will speak for itself. Yes. Hindi mo kailangan ipamukha sa mga tao na, uy, ganito kami, ganyan. Sila na mismo makikita na lang nila. Yun, kindness, compassion, syempre yung core values natin, na riser, tsaka yung pakikipagkapwa-tao. Yung, I don't know how to describe it, pero yun ang nakita namin sa kanila kung paano makitungo sa mga tao. Yun po kasi talaga yung pinaka nagmamatter at the end of the day. Totoo po. So nga po sabi ko kanina, it's not just the brains, it's also the attitude. Totoo po.
Yes. I agree po doon sa sinabi. Tapos yun. So, we may be 100 years, tanda na, no? Pero, yakapin ang maningning na bukas. So, dapat hindi ka nagpapahuli. Yes. So, I try to be updated, tsaka mga bago na pwedeng i-adapt. Yes. Can adopt for Baliwag University. That would improve as well, the university. Opo, yes. Yun, tsaka, yun, alamin mo kung ano yung mga trends, no? You're always alert of what is in demand, tsaka, What is new? oo. Yeah. Kasi, years from now, no? Baka iba na ang complexion ng education. Way of learning. Way of learning, iba-iba na modality. Totoo. Pero importante, nandyan ka para maging flexible, mas continuous ang development ng mga namumuno, o tsaka na faculty, pati non-teaching person. Okay. Ganun lang. Talagang makikita nyo na sobrang hands-on si Dr. Lagunda. Si President, sobrang hands-on siya. Doon sa tagline, yakapin ang manining na bukas, tama po. Tingin niyo po ba ang kinabukasan ng Baliwag University? If you don't mind me asking, nakikita niyo po ba na ang 4th generation ng Baliwag University may tutuloy po ng family? Yan ang, syempre, wish namin, They may not be visible as yet, here in the campus. But, we talk about it, coming 3rd generation, and behind the scenes, pag-uusapan namin yan. And ginagayak na rin namin sila. Talaga po? Ginagayak na rin namin sila. Kasi may kanya-kanya ding karera ngayon. Well, totoo naman po. Yun, totoo po. Well, actually, ako po nung nag-apunta ako dito sa Baliwag University, ang nasa puso ko talaga is communication. Yes. Kasi yung nanay ko gusto niya nursing Sure ka ba meron mo sa communication? Kasi I followed what I loved doing. So, siguro po isa sa factor yan kung bakit minsan nagkakaroon ng problem dun sa tuloy mo na lang kaya yung family business natin, or tuloy mo na lang kaya kung ano yung kinuha ni tito mo, ni mami mo. Yun. So, hindi mo pwedeng pilitin. Yes. Pero, I'm sure some of them step up to assume the role of continuing this institution. Kasi gaya din namin, hindi naman kami lahat nandito magpipinsan. Kasi tsaka sabi noon nila, ayaw nila nang nasa eskwelahan. Yes. You have to have your own careers there. Totoo. Ganon. Kasi don't put all your eggs in one basket. True. Totoo. So may kanya-kanya gaya ng, kahit ngayon, may kanya-kanya rin kaming side, how would I say, enterprises. So bukod dito, meron din kaming Iba pa pinagkakaabala. Yes. Yun. Kasi spread your wings. Tapos bago ka sumali dito, dapat nagtrabaho ka muna sa labas. Kasi anong may dadala mo dito kung dito ka na, inbred na siya. Opo. Totoo po. Yan. If there is one thing po na maipapayo nyo sa mga students ng Baliwag University, what do you think is that advice, that best advice po na dapat nilang baunin hanggang sa paglaki nila, pagtanda nila, at sa pagtatapos nila? Mag-aral lang. Mag-aral lang mabuti at mahusay. Kasi kami noon, hindi naman kami pinressure. Dapat honor ka. Yes. Pero if you do your best, give it your best, anything that you do. Yung pagiging honor o mare-recognize ka, it's just a consequence of your innate. Bonus na lang. Bonus na lang. Yes, opo, bonus na lang. Kahit pag pinalusayan mo talaga, kahit saan ka dalhin, dala-dala mo yun sa buhay. Yes. Siguro po yan din na sinabi sa inyo ng mga parents nyo before. Hindi kami pinressure. Dapat honor ka, dapat valedictorian ka. Minsan sabi na, basta pumasa ka lang. Opo, hindi totoo po. Opo, kahit parents ko gano'n. Ganun, basta tapusin mo, pagigihin mo rin. Kasi nasa sayo na yun, yung parang hindi ka makumpante kung hindi maganda yung output mo, di ba? Hindi ka happy. And ang ganda po ng payo sa inyo ng parents niyo. No pressure as far as yung kailangan, number one ka din. Pero ngayon, very competitive, no? Yes, very. Opo. Kakaiba po ngayon. Ano po yung yung nami-miss niyo sa parents? One thing that you miss from your parents? Siyempre, yung dati nung nandiyan si Doktora, may
meron kang buffer. Eh, Pag may problema, andyan siya. Parang hindi ko yung direct na ano. opo. Di ba? Parang, Parang i-guide ka niya. tsaka parang kayang-kaya nila kahit may problema. Opo. Ang galing nila kasi very wise and ang galing ng yung wisdom ni Attorney Santiago and Junior, si Mami, ang galing moral support ni Edgardo noon, buhay pa sila. Opo. Parang ikaw, hindi mo nararamdaman na may problema, pero yung pala, meron sila mga pinagdadaan. Yes. And then, hindi po nila kayang maipakita sa mga anak. Yes po. Yan ang malinis mo. Tsaka syempre yung presence nila, magulang. Totoo. Mahirap po kasi talaga no? Good times in bad times. Yes, opo. Totoo. Personal, kasi po, dun sa naging answer nyo, parang you miss them in that way professionally. Oo. Yung nung kabataan nyo, yes po. Ano yun? Ako, masaya ang childhood namin kasi lagi kami nagsasalo-salo. Lalo na buhay si Ima. Alala mo, may Buena Vista pa noon. Opo. Naku, pag naghanda yun, talagang. Kaya, very familiar kami, hinahanap namin yung pagkain na lutong baliwag. Opo. Yun, so alam namin yun. Salo-salo, tapos hindi lang confined to immediate family, laging bisita rin yung mga pinsan buo nila man. Yes po. Laging masaya, taga-outing every summer. Yes. Halos every summer, kasama sila Ima, sila Tao, nagbabagyo pa. Yes. Yun na pa nga childhood memories namin. Ngayon po ba kayong magkakapatid, nakakapag-outing pa rin po ba? Ay, oo. Talagang Kasi nalalapit yung tirahan namin. Minsan nga, yun ang, siguro advantage din na magkakasama kami. Intact. Intact, oo. Yun ang, mawala si Mami. Siyempre, yung father namin kasi maagal namatay. Opo. Si Mami ang glue, no? She was the one that united the family. Yeah. Kaya, alam mo talaga nag-family meeting kami. Pinag-usapan namin na huwag natin hihinto yung Sunday. Yeah, so, Kasi huwag mawala yung bond. so hanggang ngayon, naku, Diyos ko, laging may Sunday dinner. Sabi namin nun, kahit twice a month. So, nag-umpisa kami ng twice a month. Habang ngayon, naging weekly na. Kaya yung mga magpipinsan, parang magkakapatid. Yes. Kahit po mga magpipinsa. Ay, oo. Magbabarkada. So, ang dami niyo po, every week. Kumakain. Kumakain. Opo. Kasi nagluluto. Dalawang amin. Si Chef Jessie. Yes. Yan, assigned sa anong menu natin ngayon, anong cuisine. So, iba-iba yan. Minsan, Mediterranean. Ay, wow. Kung ano-ano, Italia. Kanina po kasi naibigay nyo na sa mga students yung payo or yung advice na pinanindigan yung dapat nilang baunin. Ngayon, sa inyo ko naman po itatanong, ano po yung payo o yung advice na narinig nyo sa mga magulang nyo na hindi nyo makakalimutan? Kay Mami, paano ba? Wala naman kasi siyang mga one-liner. So, ito sabi niya, no amount of success can compensate for failure in the home. So, hanggat maaari, iangat yung katayuan ng bawat isa. Yes. Opo. So, kaya dapat walang nag-aaway. Kahit successful ka, mayaman ka, magkakaaway naman kayo, 1/4. Yes. So yun. Tsaka, ano rin yun parang payo rin yata ni Ima sa kanya yun. Talaga hong pinapasa ang Oo, parang dapat you live in harmony, syempre minsan may tampuhan, pero talagang importante na family, Yes po. Yun. Tsaka, that's why, dito rin sa BU, ganun din ang tawag dito, yung pagpapalakan. Yes. We treat each other as family. Yes, totoo. Kasi magbibigay ng yung healthy na community rin Oo, dapat healthy talaga. Yes. How about from your father? What's the best advice that you received from him? Doktor kasi yun si Dr. Jess Bustos, masayahing tao yan. So, yan. Parang hindi, laging kunyari, Daddy, ganito, masakit, wala yan. Hindi ka kakabahan. Kung meron kang dinadaing na nararamdaman. And very helpful.
Kasi lahat ng kamag-anak, lahat ng taga-Baliwag, libre yan. Sa kanya, ganun siya kaki. Matulungin din. So, pag siyang life of the party. Pero basta lumapit sa kanya kamag-anak, taga-Baliwag noon, nabubuhay pa siya. Yes. Libre yan sa pagpapagamot. Well, Ma'am Lagunda, thank you so much po. Thank you so much for sharing your advices and also your insights. And also thank you for giving the students pwede nilang baunin na aral mula po sa inyo. And I think this episode or this special episode will be a very helpful episode for not just for students but also for the graduates of Baliwag University. Again, maraming salamat po, Dr. Patricia Lagunda. You're welcome. Thank you so much po. It's an honor po. Thank you so much po. Maraming salamat. Salamat. Thank you po.